Promised that nothing would break us, that we'd always find a way. All was said and dust had settled, something didn't feel the same. We both know that this ship's going down. Let's get off and leave before we drown. There's nothing left for us to say, 'cause we're see-through. Let's save ourselves the courtesies, 'cause we're see-through. We both know how this thing goes. Should I leave or should you? 'Cause we're see-through. We are see-through. Hi guys! Ayan, update lang. Nandito na tayo sa campsite. So, dito nga pala tayo sa Conor Woods campsite. Dito yan sa Norzagaray, Bulacan. So, na-invite lang tayo na mag-camp today dito. And ayan, bali kanina medyo malakas-lakas yung ulan. Nakatayo na tayo ng ating tent natin. And yung ibang gamit, hindi pa natin masyadong naaayos. Ayan, so ngayon, tuloy natin yung pag-ayos ng ating mga camping gears and then para makapag-prepare na rin tayo ng ating lunch. So kanina, habang nagliligpit kami dito, nakita namin si Jay ng Jay and Cat. So ayun, kasabay pala natin sila. So bali nandun sila sa parang phase 1 ng Conor Woods. So dito yung pinili nating spot, yung phase 2. Actually, ongoing pa yung pag-aayos nitong phase 2 na to. Bali, dapat talaga sa phase 1 kami, pero dito parang gusto ni Kurt dito kasi medyo open area siya eh. So maganda mag-drone, ganyan. Medyo medyo may pagkaro pa dito and inaayos pa.
So, yung mga ibang campers nandun sila sa phase 1. So, dun sa pinaka-main campsite ng Conor. Ayan. Medyo ano lang dito, medyo slopey lang ng konti. Pero goods naman. Ano tayo ng ating mga gamit. So, ayos tayo ng mga gamit natin. Tapos dito tayo. Hi guys, tara. Saing tayo. Tanggap na ako hindi bigo, ngunit di ko rin inasahang mangyayari to. Kung ikaw ay alaala na lang. होइन दोहोरी चल्छ क्या Mahigpit ah. Ewan ko sa Shopee rin. Okay. Direct? Ganun. Saka meron siyang ganun, no, yung... May lugar na lang ang gamit. Okay na to. Okay na to. Ito. Ito. Hugasan pa po. Eh? Hindi siya matamis eh. Parang siyang maasim. baka yun ang matamis yung itim na itim ang ganyan ang matamis yun o Conor campsite guys kanyang baby Wala, ang kulit mo kain siya. Hi guys! Ayan, so habang tayo ay nagsasaing, gusto ko lang i-share sa inyo itong ating mid-term review ng ating Lone Rider Moto Tent. Ayan, so we've been using our Moto Tent for quite some time now. Siguro mga 4 to 5 times na namin ito nagagamit. And I think this is the best time para mag-share ako ng aming mid-term review, kumbaga. Ayan, so uunahin ko na yung mga pinaka-nagugustuhan ko dito sa Lone Rider Moto Tent natin. Unang-una, yung kanyang clearance, yung hindi tayo kailangang mag-crouch ba sa loob ng tent. So, mataas yung ating headroom. Hindi ka, alam mo yun, hindi ka nasasakit yung likod. Unlike other tents na meron tayo sa bahay. So, etong Lone Rider, yung pinakamalaking tent na meron kami. And ayun, very comfortable dahil nakakatayo ka sa loob. Kahit dito sa may bedroom area, sa sleeping area, makakatayo ka pa rin. And then dito, mas lalo dito sa garage area natin. So parang nasa 6 feet yata yung ano niya, yung taas niya. So yun yung pinakaunang-una kong nagustuhan sa ating Moto Tent. Pangalawa, yung quality, overall quality ng material na ginamit sa Lone Rider. So, alam mo at mararamdaman mo na durable siya, natatagal siya ng mga ilang taon kahit na ilang beses mo siyang gamitin kada taon. Alam mo yun, kumbaga para siyang pangbardagulan mong tent, etong ating Moto Tent. Ayun pala, so meron akong nakalimutan na isa pang factor na gustuhan ko dito sa ating Lone Rider Moto Tent. So, yung kanyang malaki, sobrang laki ng space natin sa tent. Yung tipong
kahit ang dami naming gamit, nilalagay namin siya lahat sa loob, tapos pwede mo pang i-park yung motor. One time, parang yun yung unang unang naming gamit sa Lone Rider ng Moto10. Na-park namin si Chopper, tapos andun yung mga mesa namin, andun pa yung mga gamit sa loob. Ayan. So, may-utilize mo talaga yung space niya, makakagalaw-galaw ka. Especially sa mga kagaya natin na content creators na kailangan, alam mo yun, mag-shoot, mag-video. Kahit pa paano nakakagalaw-galaw sa loob ng Lone Rider na Moto10. Perfect siya sa mga kagaya namin na nagmo-moto camping kasi magaan yung kanyang tent, So, pwede mo siyang gamitin kung nakamotor ka. Pwede rin naman kung nakasasakyan ka. Pero, kasi ito ang Moto10, it's built by a rider for riders. So, since tayo yung mga moto campers, mga nagmamotorya, perfect na perfect ang ating Lone Rider Moto10 para sa ating mga camping adventures. At kahit na magaan siya, kahit na magaan yung weight niya, sobrang laki naman. Pag tinayo mo na siya, sobrang laki ng gagalawan mo sa loob. Mapa garage area, mapa bedroom area. So, sobrang spacious. So, yun ang pinakamagandang feature na nagustuhan namin sa Lone Rider Moto10. Abangan nyo yung ating final review, siguro after 1 month. From this day, ayun. So, yun lang. Balik na tayo sa ating niluluto. Hi guys! Ayan, so tapos na tayong magsaing and gagawa na tayo ng ating lunch. So, meron akong binaon na Hungarian sausage. Tapos, meron akong binili na mga eggs. Kaso, nabasag. Nabasag siya eh. Dapat bukas ko pa ito lulutuin. Ngayon, lutuin na lang natin siya ngayon. I-scramble ko na lang siya, tapos Hungarian. Magprito lang tayo, tapos mamaya na lang siguro tayo magluto ng pang malakasan. Mga gutom na rin. Anong oras na? Anong pang malakasan? Tayo? 2 o'clock na, di pa tayo nagla-lunch. Mag-ihaw tayo mamaya. Na-miss ka na mag-ihaw eh. Hindi na kami nakakapag-ihaw sa campsite. So, ayan, tapos na tayo magluto ng ating tanghalian. Meron tayong Hungarian, tsaka meron din tayong sunny side up egg. So, kain na tayo. Mag-aalas 3 na. And, dito tayo pumwesto. Para, ayun yung view natin. Tara, kain. Kain na! Wow. Sarap. Yung hindi naman iniispatan, tapos iniispatan natin. Maganda yung campsite. Dito sa sa phase 2. Kasi yung phase 1 para medyo maliit siya, no? Pero Dito, pa naman sila, dinidevelop pa naman eh. dito talagang para kang nasa bukid talaga. Parang kang nagbabaybayan sa gitna ng bukid. Ayun nga, yung ganda ko ng pwestuhan nung dun. Ihaw kayo dam. Mamaya may ihaw tayo.
Bigyan mo daw, no? Tulad kay Sir Joy. Hindi mo kinakain. Nakakaasim sila. Ito isa tingnan mo. Kinakamot lang yun. Ay, ginawa niya. Nagpapakamot na lang. Ano ba, kakain ka pa ba? Bakit? Bakit? Hi guys! Good evening. Ayan, time check tayo, 6:53 PM dito sa Connor Woods campsite. At maraming gamo-gamo. And so, kakagising-gising lang natin mula sa ating siesta. And kanina, nandito nakatambay si JN Cat Adventure. So, konting kwentuhan tayo, ganyan. Bali ngayon ay tayo ay magbubrew ng ating kape. And in-invite din tayo ni JN Cat na doon mag-dinner. So, siguro habang tayo ay gumagawa ng kape, ay mag-marinate na ako ng ating iihawin. So, mag-ihaw tayo ng liempo. Uy! Marinate time. It's marinating. Ayun, so mag-ihaw naman tayo. Ngayon may-prepare tayo ng ating uling, ating pang-ihaw. Ito, nakapag-marinate ako ng liempo. So, baon natin itong liempo na to. Ayan.
Saan? Ito? Wala, binalot ko lang. Binalot ko lang yan. Hindi pa pala natin ito nahugasan. Pero pwede na yan. Goods na yan. Lagyan natin ng tissue. Pampalingas. Sa mga sulok-sulukan. Tapos, lagyan natin ng mantika. Pampaapoy. Parang marami yun. May kahoy kaya? Para sana tayo. No? Wala, basada yung mga kahoy. Basa daw, sabi. Siyempre, ba, umulan. Tuyo na yun. Umulan. Basa yung mga dahon nga, basa eh. Magbabonfire yata sana si Sir Kevin, kaso basado yung mga ano. Pinagbabawal na technique. Pinagbabawal na technique. You know? First liempo. Coming right up. Oh. Sabay-sabay na natin. Dalawa siguro. Ay, itong dalawang maliit. Ito. Uy. Sheesh. Ayan guys, so nandito tayo ngayon sa camp spot nila Jay and Kat. Ayan sila. So makiki-dinner tayo. Ayan, naghanda sila ng mga food. Ayan. Parang nahiya yung liempo natin. Makikichibog tayo dito tapos shot tayo dito. After kumain. Tara, sabayan niyo kami. Kain. Lord, maraming salamat po sa biyaya po na inihain niyo po sa mesang ito. Nawa po ay kami po ay inyong i-bless. Ganun din po itong pagkain na nasa harapan namin. Nawa, Lord, ay ingatan mo po kami sa pag-uwi sa aming bahay, sa aming mga bahay-bahay bukas po. And ganun din po yung mga mahal namin po sa buhay sa bahay na naiwanan, mga anak, mga kapatid, mga magulang. Nawa po ay ingatan niyo din. Rice? Okay lang. Ay, tingin. Pangit mo ng sabi ko. Bakit? Grabe ka, nakita ka ng kanin na may shrimp. Sino po lagi nagluluto? Ang social lang niluluto niya lagi. Motor or yung mga sedan. Dahan-dahan talaga. May nakasalubong kami, dahan-dahan talaga. Bios na lowered. Anong oras kayo usually natutulog? Like ano naman? Gabi na. Mga And one. Okay. Pag pagod na pagod, mga Yeah. 9. pagkakain. Kakain, tulog. Dati ganyan ako yung pasok mo na panggabi. Dati kasi panggabi din ako yun. Tapos, diba kinabukasan Sabado, out. Minsan diretso na kami camping, alas na. Gano'n. Walang tulugan. Ano yun, nasanay na ako na gano'n lagi, walang tulugan. Pagdating sa campsite, tulog ako. Pagka-ayos niya, tutulog ka na. Pagkaayos tulog. Tapos, siguro mga 3 oras sa tulog. Tapos, yun na ulit. Gising na. Meron akong nakita din yung parang nag-yellow yung ano yun. Oo nga. Yun yung gusto ko dun meron eh. Kami polyo, gayelo. No, right.
Oo, galing. Pa dati yun eh. Yung wala pang camping-camping. Decathlon lang dati, no? Pag pumunta ng Decathlon, kala mo nasa Toy Kingdom. Correct. Para kang bata na, ano? Sorry, lahat. Ang cute ng tubig, oh. Tumatalo. Palagi. Hi guys, so andito na tayo sa ating spot. So kanina nagkape tayo doon kila Jay and Kat. And ngayon gagawa tayo ng ating almusal. Meron akong biniling corned beef. Tara, prepare tayo. Magsasangag tayo. Para ano. Sayang, ang dami ko kasing kanin kagabi. Ang daming natira. Sangag na lang natin para masarap. Yun, no? Special delivery, oh. Meron tayong ayuda from Jay and Kat. Ito na lang. Uy, salamat. Thank you po. Hi guys, so ayan, meron tayong
almusal from Jay and Kat. Yan, dineliver sa atin ni Sir Jay. Meron tayo dito. Longganisa, egg, tsaka parang fried rice. So, magsasangag din sana ako. Ayan, ang dami natin pagkain. Nakakaloka. Sasangag pa ba ako? Pagka may kapitbahay ka talaga sa camping, na ganyan. Ang daming pagkain talaga. Ang dami mong iuuwing pagkain mo kasi hindi mo na naluto. Hi guys! Kain tayo. So, ito yung ating almusal. Mag-almusal tayo at anong oras na? Parang mag-11 na yata. Nag-ano lang ako, corned beef. Tapos, yung kanin natin kagabi, inano ko na lang siya. Sinangag ko dun sa pinagprituhan ng corned beef. Para may corned beef na lasa. Ito masarap na luto ni Sir G. Tapos, nagbigay si Jay and Kat ng food. Dami. Dami nating ayuda for today's video. Ay, masarap yan, may suka. Be, ayun may suka ako dun, Ano to? Yan. Ay. So, habang kumakain tayo, share ko na din yung rates sa Conor. Entrance fee nila ay $350. Tama. Tama ba? $350. Yung pitching, hindi ko alam kung may pitching sila. Hindi ko pa na-confirm eh. So, siguro yung mga rates, complete rates, ay ipopost na lang natin sa ating Facebook page. So, kanina meron sila dong tinatayo na tent, si Sir Kevin, yung owner ng camp. Parang nagbabalak sila na yung mga campers na walang gamit ba. Pwede nyo i-rent yung spot doon. May tent na siya, tapos may mga gamit siya eh. May upuan, ganyan, may mesa. So siguro dadalhin nyo na lang doon yung yung lulutuin nyo. Or kung may pagkain na lang kayong nadala. Malapit siya. Malapit siya sa Metro Manila. So kung yung parang may camp itch kayo, tapos gusto nyo ng malapit ang campsite, ito. Maganda to. Tapos, din sila sa campers eh. Yung, naglilimit sila ng nagka-camp. Para hindi magulo, hindi maingay, hindi mag-overcrowded yung lugar. At the same time, nape-preserve pa rin nila yung nature. So, itong inispatan natin, ginagawa pa siya. Ginagawa pa lang phase 2. Phase 2 siya. Magandang maganda. Dito pa spot sa phase 2 pag pumunta kayo dito. Maganda ditong spot na to. Lalo na sa mga mahilig mag-drone. Kasi malawak yung niya, open area siya. Tapos andito kami sa ilalim ng alatiris. Puno ng alatiris. Daming bunga. Nang wow kahapon. Maasikaso si Sir Kevin. Kasi camper din kasi siya. Talagang chinecheck na yung mga campers. Tapos, yun, nakikichika-chika din siya. Okay din. Parang di siya owner, parang kasama mo lang sa camper. Yung CR nila, maganda rin. Aesthetic. Ginagawa pa siya kahapon pagdating namin. May mga nag-hukay-hukay pa. Gusto ni Kurt dito may spot. Dito kami. Gawa ng yung pinaka ay na-vlog na nila. Maganda dito kasi medyo raw pa ba? Raw. Kung bet mo yung mga semi-raw, ganyan. Maganda.
guys! Basta muna tayo. Maulan dito sa campsite. Nakakaano. Tulog muna tayo. Hi guys! So ayan, update lang. Pauwi na tayo sa ating bahay. Ayan, another rest day well spent na naman. Dito lang yan sa Connor Woods campsite. Ayan. So gusto ko magpasalamat kay Sir Kevin and then sa wife niya, sa owners ng campsite na to, Connor Woods. Dito lang yan sa Norsagaray, Bulacan. Ganon din sa father ni Sir Kevin. Ayan. Dahil napaka-accommodating, napaka-asikaso yun. Wala kaming masabi, maraming salamat po sa inyo. Connor Woods Campsite, ayan. So kung naghahanap kayo ng campsite na malapit lang, accessible sa lahat ng vehicles, affordable, ayan, Connor Woods is for you. Currently, dire-develop naman to, so mapapaganda itong campsite na ito soon. Ayan. Visit kayo dito. Tapos, gusto ko rin magpasalamat kay Lone Rider. Ayan, dahil sa pag-sponsor ng ating Lone Rider Moto10. Ayun lang. Kung nakaabot kayo hanggang dito sa dulo ng video natin na ito, maraming salamat sa panonood. And see you on our next camp. Bye-bye! One, two, three, Waki.